Welcome to K-Catalog. KIIP Level 2, Unit 1 ng textbook, page 22. Nasa Culture and Information part na po tayo. So, title natin today, 한국인의 친목활동. So, pag sinabing 친목활동, social activities. So, Koreans, social activities, or pwede ding social activities of Koreans. So, here, sabi, 한국인이 사회생활에서 친목을 도모하기 위하여 참석하는 대표적인 모임으로 동창회와 동호회가 있다. So, may mga mahihirap na tayong vocabulary dito sa level 3 and please bear with me kung hindi ko na siya isusulat ng paisa-isa kasi ang dami po niyan and konti lang yung space natin. So, pakisundan na lang maigi kung ano yung word na ina-underline ko and ano yung ibig sabihin niya. So, dito, 사회생활. Ibig sabihin po niyan, social life. 친목. 친목 means friendship, yung pakikipagkaibigan. 도모하기. So, domohagi, ibig sabihin, promote. Okay? 위하여, to. Okay? So, ibig sabihin, to promote friendship in their social life ng mga Koreans daw. So, sabi, 참석하는 대표적인 모임으로. So, dito muna tayo kay 모임. 모임 means gathering or meeting, kita sa mga tao. 대표적인, representative, or yung pinakakilala daw na meeting. Yan, yung usual na ina-attenan. So, 참석하다, to attend or to join. Yan, so, 동창회 and 동호회. So, meron daw pong dalawa, si 동창회 at 동호회. So, yung first sentence natin na napakahaba, ang sabi po dyan, yung mga Koreans daw po, to promote yung friendship sa kanilang social life, meron silang pinaka-ina-attenan na dalawang klase ng meeting. So, ito daw po is yung 동창회 at yung 동호회. So, si 동창회, in-explain siya dito, ang sabi, 동창회는 같은 학교를 졸업한 사람들이 모여 서로 친목을 도모하고 모교와 연락을 하기 위하여 만들어진 모임이다. So, sabi, anong klase daw ng meeting si 동창회? Ito daw po yung kung saan mga taong nagkikita-kita ay pareho ng school na pinag-graduatean. So, yung 동창회, pwede nating isipin sa term natin sa Pilipinas yung alumni homecoming or school reunion, Ibig sabihin, magkakapareho kayo ng school, yung mga magkikita-kita na tao doon. So, yun, Punta sila doon para, syempre, to promote yung friendship, yan, makipagkaibigan, social life nila doon sa school na pinag-attenan nila, before. Yan. And at the same time, magkaroon na rin ng contact, kumbaga maka-connect ulit dun sa mga tao na na-meet nila dun sa kanilang alma mater. So, itong Mogyo, sulat ko yan, So, alma mater or yun ngang school na pinanggalingan nila. Yan. So, yun daw po yung klase ng meeting or gathering na tinatawag na 동창회. tapos sabi, 송년회, 체육대회와 같은 모임을 정식적으로 열기도 하고 단체 여행을 다니기도 한다. So, sabi, 정식적으로, ibig sabihin regularly. Yan. 열기도 하고. So, from the word 열다, open. To open or to hold regularly. Alin daw, yung mga meetings na katulad ng 송년회, year-end party. Okay, year-end party or pwede yung alumni homecoming nga, Tapos, 체육, 대회. So, 체육 is yung sports, 대회, competition. Yan. So, yung mga ganitong klase ng meeting, regularly hinuhold daw or ginagawa sa 동창회. And then, meron din daw 단체 여행. Pag sinabing 단체 여행, 단체 group, tapos 여행 is travel. So, ibig sabihin, group travel, Yan po yung explanation kay 동창회. So, hanggang dito, Now, punta tayo kay 동호회. Sabi, 그리고 등산, 악기 연주, 스포츠 등 같은 취미를 가지고 함께 즐기는 사람들이 모임을 동호회라고 한다. So, yung tawag daw po ay 동호회. Ito daw po yung meeting kung saan yung mga tao daw po ay pare-parehong nag-e-enjoy ng same hobby, 같은 취미. Ayan. So, yung mga nagmi-meet doon, pare-pareho ang kanilang gustong ginagawa. Katulad ng hiking.
Ano pa? Akki Yeonju. So, ibig sabihin, pagtugtog ng musical instrument. Sports, ayan. So, kung pare-pareho kayo mahilig sa basketball, yun, basketball club or basketball organization. Yun po yung 동호회. So, isa siyang club or org. yan. So, 이러한 동호회는 보통 학교, 지역, 직장, 인터넷 커뮤니티를 중심으로 만들어진다. So, sabi, ito daw pong mga to, yung 동호회, usually, saan siya nagfo-form or saan nabubuo. Yan. So, sa hakyo, sa school. So, for example, sa school nyo, meron kayong club doon for soccer o kaya for basketball or baseball or volleyball. Ayan. Jiyok. So, pwede din sa lugar nyo, no? Kung may mga clubs kayo sa barangay, halimbawa, mga mahilig mag-basketball na mga kalalakihan, ayan. Kaya, pare-pareho kayo dito sa Korea na nasa isang lugar kayo, tapos gawa kayo ng club nyo, ayan. Jikjang, ganun din, no? Pwede din sa trabaho, if pare-pareho kayo ng pinapasukan na company, tapos merong club or organization doon, so you can join, ganyan. Internet community, online community din pwede. So, usually, doon daw po nag-start yung pagbuo ng mga club na yon. 요즘은 온라인에서 정보를 공유하는 모임이 먼저 만들어지고 이를 실제 모임으로 연결해 직접 만나기도 한다. So, ang sabi lang po dito sa part na to, nowadays daw po, yung pagkakaroon ng meeting, yan, yung information daw po ay sa online po muna sinishare. So, parang magpo-post muna ng, may someone na magpo-post ng ganitong klaseng meeting. For example, we are looking for members para sa aming volleyball club. Yan. So, tapos yung mga tao makikita yung post na yon and then mag-i-inquire na, magme-message or magko-comment. Ayan. So, doon na mag-start and then magkakaroon na ng group chat o kaya contact with one another. Tapos, tsaka daw magkakaroon ng 직접 만나기도 한다. Yun yung sabi dyan, no? 직접 direct or personal meeting. Ayan. So, mag-start muna daw sa internet usually, tapos yun na. From there, magkakaroon na ng meeting in person. Next, 사람들은 동호회에 가입해서 취미 활동을 하는 것은 물론이고 다양한 정보를 수집하기도 하며 새로운 사람들을 사귀기도 한다. So, sabi naman dito, yung mga tao daw po na naka-join sa isang club or organization. So, 물론, pag sinabing 물론, parang it's a natural thing, no? Parang expected na yung mga about sa hobby ang gagawin nila doon. 취미 활동은 하는 것은 물론이고. Tapos, bukod pa doon, 다양한 정보. So, iba't ibang klase ng information din daw po ay makukollect mo. And at the same time, 새로운 사람들, mga bagong tao ay mamimit mo. So you can become friends with new people and then pag medyo gumanda, more on friendship na, yan. So level up na. Tapos pagkatapos nun, pwedeng maging intimate relationship and so on and so forth, no? So yan. Tingnan natin yung question number 1. 동창회는 어떤 모임입니까? So hanapin lang natin yung word na 동창회. So, tinatanong kung anong klaseng meeting or gathering daw si 동창회. Okay, so ito na yung sagot natin. 동창회는 같은 학교 졸업한 사람들이 dire-diretso, no? Hanggang dito sa 모임이다. So, si ida, gagawin nyo lang 입니다. Okay. And then, number 2, 동호회에 가입하면 어떤 점이 좋습니까? So, sabi, kapag ikaw daw ay nag-join sa isang club, 좋은 점. So, ibig sabihin, 어떤 점, anong part daw doon ang maganda sa pag-join sa clubs or organization. So, yung sagot po dyan is yung nandito sa dulo. Yan, yung 사람들은 동호회에 가입해서, kasi binanggit dyan ano-ano yung mga benefits na pwede mong makuha kapag ikaw ay kasali sa isang club or organization. So, yan. Tapos, sa number 3, sabi, 여러분 고향에는 어떤 모임이 있습니까? So, sa Pilipinas, ano ba yung mga gatherings na meron? Di ba pareho lang? So, di ba meron din tayong school reunion or alumni homecoming and then meron din tayo sa online. Yan. So, pwede yung sabihin na 똑같습니다. Ayan. Tapos, laruin nyo na lang yung mga information na nandyan sa taas. Okay? So, yan po yung ating culture and information part. So, dito na po tayo sa ating 배운 o hihagin, yung mga words na nagamit sa ating Unit 1. 공감대가 없다.
So again, hindi kayo empathetic to one another. So no empathy. Hindi kayo nagkakasundo, wala kayong something in common. So hindi mo feel yung iyong kasama. Yan. So saiga morojida. Ito naman po is yung mapalayo ang loob, to be distant. Yolagi gida, so no contact, wala na kayong contact sa isa't isa. Sonbe, senior, again senior when it comes to experience. Ayan, so mas mataas yung kanyang or mas marami siyang alam. Sonbe, dehada, to treat or to deal. Paano mo i-treat or i-deal yung isang tao. Hube, so yung junior naman yan. Kanina sonbe, senior. Hube, junior. Sangsa, mga boss po yan sa trabaho. Jishi, instruction from the boss, mga utos. So, gojolhada, to refuse. Yochong, request. Bangbop, ways or pamamaraan. Soljikada, to be honest, maging matapat. Yeiril jikida, to keep your manners or etiquette. Gonggam, so empathy. Sagwida, pakikipagkaibigan. Bujokhada, lack or kakulangan. Nesong jogida, to be introvert. Yan. So, kung ikaw ay introvert na tao, nesong jogin saram. Tapos, sukto, speed. And then, guanshimul katta. Yan, to be interested or magkaroon ng interest. Sai jutta, to be on good terms. Ayan, maganda yung inyong relationship. Wiro, to comfort. So, kung yung kaibigan mo ay malungkot, you have to comfort her or him, wiro. And then, jurida, to reduce, magbawas. Anbu, ito yung pangangamusta, no? Oh, hello, how are you na? Kamusta ka na? Ano nang nangyari sa'yo? Yon, yung ginagawa mo na yon, ang tawag ay anbu. Munjeril, pulda. So, to solve yung issues or problem. Wewuda, to memorize. Chokyong hada, to write or record. Sulat mo, kumbaga. Noryok chungida, so at the moment, ikaw ay nagtatry. You are trying. Guanshimul katta, o bakit meron ulit to? Pareho sila. Ayan, nalito na yung gumawa ng book. Ayan, to be interested on someone or in something. Next, iyagiril nanoda, mag-usap, no? Ayan, magkwentuhan, mag-usap. Iyagiril nanoda. Donguhwe, yung clubs or organizations. Detongnyong, president. Maldatum, ito po yung argumentation or quarrel, yung pagtatalo nyo through words. Ayan, kayo sa sagutan. Tap-tap-hada, frustrated. And then, ijik, yung pagbago mo ng pinapasukan na company. So, to move from one company to another, no? Lipat ka ng trabaho. And then, yung umgida naman, to move din po yan. So, lilipat mo from one place to another. And then, debubun is mostly. Okay? So, yun po yung ating mga words na natutunan sa Level 3, Unit 1. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.